magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Tayo po ay nasa ikahuling part ng series natin ngayong araw. Dapat ito 7, pero kung ito'y pasisimula ng Vesper at kung ano pa, dinadagdagan ko po ito at ipanalangin ninyo na matapos ito, it becomes a part of a book that I'm preparing. Meron po akong librong inihahanda. Ang pamagat ay Headlines in God's Tomorrow. It is a scatological presentation and this will be an addendum of that. Ay sasama po doon. Nagkaroon lang ako ng ganitong pakiramdam kaya medyo nadidelay yung pag-produce nito para sa atin. Okay? Yung paradoxical, kapatid. Ayan, ang ating pong panghuling topic ay in a form of a question and answer. Kaya kung meron kayong mga tanong at nariyan na, huwag niya kayong magtanong. After that, pwede ninyong idadagdag ko sa listahan ng aking mga tanong later. Para pag nagpunta ako sa ibang mga distrito at ibang mga misyon, ay magagamit ko yung natuto ako sa inyo at meron kayong insights na maaling in-share. Ayan. Ang pamagat po ng ating huling paksa ay paradoxical issues. And as what? Ultimate questions needed in bridging the gap. Okay? Naintindihan po ba ninyo, mga kapatid? Yung topic na yon, paradoxical issues. Alam niyo yun, pag doktrina ang pinag-uusapan, alam mo na ang doktrina ay tama na galing sa Bible kung yan ay paradoxical in nature. Anong ibig sabihin? May dalawang nagbabanggaang idea pero parehong totoo. Uulitin ko, mga kapatid, paradox are two contradicting what? Issues, arguments, na parang, pero parehong totoo. Okay. Si Kristo tao, si Kristo Diyos. Magkalaban? Yes. Pero parehong totoo. Ang Bible ay sinulat ng tao, pero the Word of God. Baybayin ninyo yung ating 28 fundamental beliefs. No, ako'y nasa seminary, yan ang isa sa mga project na pinagawa sa akin ng aking major sa Historical Systematic Studies. Sabi niya, Nes, ang mga doktrina na tama, 1, paradoxical. Number 2, sabi niya, and there are other things that we did. Ngayong hapon, baybayin ninyo, why don't you challenge yourself, tayong mga pastor, mga matanda sa iglesia, na tingnan natin, ano yung paradox, yung parang magkalaban katotohanan
sa doktrina number 1, sa doktrina number 2, number 3, number 4, and on. Discover that. Okay? So ngayong hapon ay magtatanong po tayo. At kayo po ang sasagot dahil ako ang nagtatanong. Yan. Babalik pa rin tayo doon sa basic natin. Huwag niyong kalilimutan yan. Kung gusto niyong dagdagan, gawin yung rectangle. Isa ako'y basta triangular lang. Okay? Ang una na tanong, tayo, Pastor Bjorn, Tagalogin mo para maintindihan because a brother here can read the English. But you translate it so our brethren can understand in the language that we understand. Go ahead. Kailangan bang maghintay ng Diyos sa huling henerasyon ng mga banal para ma-vindicate? Para bang nagpapakita sa Old Testament at New Testament na kayang sundin ang kautusan ng Diyos at walang bahid. Ayan. Teka, kinakailangan ba ng Diyos na maghintay ng mga huling kapanahon ng mga banal upang i-vindicate katwiranan? Ayan. Bigyan ng kadahilanan, okay? Implying, idinidiin na wala sa luma at bagong tipan ang sino mang nakatupad ng kautusan, kaya nga't wala ring blameless o sinless. So, terminology ng ating mga kaibigan. Kayo po, mag-isip. This is a thought-provoking question. Kinakailangan ba ng Diyos na yung doon lang sa bandang huli, tsaka sa magkakaroon ng mga taong tutupad ng kanyang kautusan? Ha? Hindi. Eh, para na ang Biblia nasulat? Ay may mga sinista ang Biblia na nakatupad ng lahat ng kautusan ng Diyos at sila'y mga walang kapintasan. Okay? Genesis 26:5. Look at your Bible na. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Ayan. So mayroon ba sa lumang tipan ang nakatupad sa ngayon sa salita ng Diyos? Kinakailangan bang hintayin yung mga taga-Paskam bago dumating si Jesus para may magpakita? Kasi ang argument dito, kahit sila sa last generation, kahit isa lang na tao except Jesus, kasi ayaw nilang tanggapin na si Jesus yung magja-justify, magbibindicate kay God. Tayo na mga kasalanan ng tinubos daw. Yun ang kanilang posisyon. Hindi po dahil sa lumang tipan may nakatupad na. Eh di babalik na sana si Jesus doon. Di bumalik na sana siya nung panahon ni Abraham. Eh hindi pa nga siya pupunta ng first coming eh. Okay? Oh. Now, let's go to the New Testament. Lucas 1:6. Referring to Elizabeth and Zacarias. Anong sabi, mapatid? Basa. Luke 1:6. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Did you get the description there? Sila'y matuwid, walang kapintasan. Kaya ang problema na naman dito, bago dumating pa si Jesus, meron na. Did you get it? Before the birth of Christ, there were people already who were blameless in the sight of God. By, of course, by the gospel. Ano yung ebanghelyo nila noon? Yung pinapatay na tupa na kumakatawan kanino? Kay Kristo. Yung atonement, nandun pa rin. Ayan. Okay, now, tignan po ninyo yung Philippians 2, 12 to 16. Ito yung si Pablo'y malapit ng mamatay. At nagsabi siya ng kanyang huling mga pahiwatig. Ano po ang sabi doon? Philippians 2, 12 to 16a. 2:12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod. Lagi ninyo akong sinusunod. Sino ba sinusunod nila? Si Pablo o yung nag-utos kay Pablo? At yung mga aral na ibinigay kay Pablo?
Okay? Yung mga kapatid yan, ang taga-Pilipos, continue. Hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, O yan. Kahit Ay- hindi tayo magkakasama, tapat kayo sa Panginoon. Continue. ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. 13. Ito yung ginagamit ng iba na kinakailangang may bahagi sila sa kanilang kaligtasan. Mali po. Hindi yan ang sinasabi ng talata kung kukunin nyo ang konteksto ng sinasabi ni Pablo. Work out your own salvation. Kayo ang gagawa ng inyong kaligtasan? Hindi po. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, when you go to 13 and 14, is press on. 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Siya ang gumagawa saan? Sa atin. To do, and to will. Maliwanag ba yun, mga batid? Yung magpasya at gumawa, yun ay trabaho ng Diyos, hindi mo yung trabaho. Yung sumunod. Yan, kasi yung iba sabi niya, ay ako naman yung sumusunod. Ako yung tatanggap. Mali. Who made you that will? That mind? It's Christ. Continue. 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. 15. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dunis sa gitna ng isang Sino salita. kinakausap ni Pablo rito? Mga nasa loob ng Philippian Church na pwede silang maging blameless and harmless. Panahon pa ng bagong tipan, meron ng mga tao na nanampalataya kay Kristo, sumunod kay Pablo, who are being charged to be blameless and harmless. Continue. Walang dunis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Ayan. Okay? Tingnan natin yung pananaw ni Santiago, Kapitulo 3, talatang 2. Sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay, kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal, may kakayahang pigilan ang buong katawan. Anong tawag doon sa tao na nakakapagpigil? Mga batid? Perfect man. Sino ito? In the context, of course, of Christ and the church. So may perfect man? Sa tingin ng Diyos at ng mga apostol? Yes. Hindi last generation. Kahit nung panahon nila, meron na. Okay? Now, let's go to the second question. And are the first and second advents of Christ dependent on people's perfect obedience, or it is specifically foretold as appointed by God in time? Okay. Nakuha ninyo yung tanong, mga batid? Kasi, isa sa mga turo ng last generation theology, hindi pa bumabalik si Jesus kasi hindi pa kayo nagiging sinless. Perfect. Ayan. Ang tanong, yung bang pagbabalik ni Kristo at yung pagpunta niya rito nung una at ikalawang pagbabalik, nakadepende sa tao o naka-schedule sa plano ng Diyos? Ay saan natin kinuha yung first and second? Kasi wala namang first and second coming in the Bible. Pero tingnan ninyo sa Hebreo, a favorite text of the Adventists, Hebrews 9:26-28. Hebrews 9:26. Sapagkat kung gayon ay kailangan siya'y paulit-ulit na maghirap mula pa ng lalangin ang sanlibutan. Subalit ngayon, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. 7. At yamang itinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan. Itinakda sa mga tao na ikay mamatay o may nakatakda. Nakadepende ba yan sa pagkain mo lang? O may magaling kang doktor kaya mahahabaan yung buhay mo? Hindi! Yan ay determined by God. Nakuha ninyo, mga kapatid? Itinakda ang ipanganak at mamatay. When you go to Ecclesiastes, a time to die, a time to be born. Ecclesiastes 3. Tama, mga kapatid? So may tinakda. Ano pa? Continue. Verse 28,
ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang balhin ang mga Kasalanan. Kailan yon? Nung siya'y pumunta rito, nagkatawang tao, first advent. Correct? Kailan siya inihandog? First advent. Nung siya'y magkatawang tao doon sa Bethlehem. Go ahead. Kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ayun. Kaya saan yung pangalan yung mga Adventist? Ayan o. Sabik na naghihintay. Ayan. Sino yun? Kami yan. Sabadista yan. Adventist. Naghihintay. Nakatakda ba? Yung kamatayan, yung paghuhukom, first advent, second advent, the millennium, nakatakda? Is it a calendar in the events of God? O nakadepende sa atin? Kasi may theology na, the theology of the delay of the parousia, nakadepende daw tayo. Kaya hindi dumarating si Jesus. Bakit? Hindi pa tayo natatapos ang pangangaral ng Ebanghelyo. Darating si Jesus, kaya tatapusin mo yan o hindi, dahil siya, tatapusin niya yan. Did you get it, brother? It's not dependent on us. Dahil ang isa sa mga tinuturo nitong mga last generation theology ay ano? Hindi pa bumabalik si Jesus dahil hindi ka pa nagiging sinless. So, nakadepende sa inyo. Quote sila, yung paborito nilang Christ Object Lesson 167, when the character of Christ is perfectly reproduced upon His people, then He will come to claim them as His own. Paulit-ulit nilang sasabihin yan. Kaya siya hindi pa pupunta para i-claim tayo at iuwi na dahil hindi pa na-perfect ang iyong likas, kapatid. Oo naman si Jesus, hihintayin ka, kapatid, kung kailan ka magbabago. Hindi na darating. Correct? He will not come anymore if it is dependent on you. Hindi siya babalik. Bakit? Likas natin ang magkasala. Okay, let's go to, ayan, ito na, ano na to? What is, ano yung tanong? What is the main purpose of the incarnation that leads to the vindication of God's character and law? Ayan. Ang tanong, Cordius Homo by Anselm. Isang libro na nilabas ni Anselmo, one of the Catholic saints. Bakit nagkatawang tao ang Diyos? Of course, ipinaglalaban niya sa libro niya yung satisfaction theory ng atonement. Pero diniscuss niya doon kung bakit nagkatawang tao si Jesus. Number 1, ano yung nakalagay doon? A? At may talata po dyan. A, to confirm the promises of salvation made to the patriarchs, Romans 15 verse 8 to 9. Pakitingnan nga po yun, yung talata doon, Romans, ano yun? 15, 8 to 9. Romans 15 verse 8, sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay naging lingkod sa pagtutuli upang ipakita ang katotohanan ng Diyos, upang kanyang mapagtibay ang mga pangako sa mga ninuno. Yan, pinagtibay ang mga pangako sa mga ninuno na ano, na may darating na mag-aalis ng ating mga kasalanan. Amen? Amen. Nasaan ang kordero? Yan ang summary ng Old Testament. Sinong sumigaw nun? Si Isaac. Naalala ninyo sa Mount Moriah? Dala-dala nila yung handog? Because God said, offer Isaac to me, Abraham. Ano ang tanong? Narito ang apoy, narito ang panggatong, narito ang kutsilyo, pero nasaan ang korderong susunugin? Sinagot yan sa bagong tipan nung binyagan si Jesus. Behold, the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Yun lang, tapos ang Bible. Yun lang ang laman ng Biblia. Ang laman ng Biblia are commentaries on where is the Lamb, lumang tipan. Sumagot ang bagong tipan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Tapos ang suliranin. Yun, pinagtibay yun. Ikalawa, what's the next one? To give a complete revelation of the Father, John 1 verse 14 to 18. Ayan. By obeying even unto death, Philippians 2 verse 7. Ayan. Kung titingnan po ninyo doon sa Pilipos 2, 7 at 8, siya ay ano doon? Pilipos 2 verse 7, kundi inubaran niya
ang kanyang sarili at kinuha ang anyang alipin na naging katulad ng tao. Ng tao. 8. Verse 8, at palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ano yun? He, what? Obedient unto death. Anong sinasabi niyan? Ano yung obey? Tinupad niya ang lahat ng kautusan ng kanyang ama to vindicate the Father. Wala kayong maipipintas na kasalanang nagawa. Sinunod niyang lahat. Okay? Number 3, to destroy. To destroy the works of the devil and his kingdom. Okay? And the last, To live a perfect sinless human life. ayan, para hindi siya magkasala at maging example natin dito. Maging modelo. Okay? Punta tayo sa susunod na tanong. What is the difference between Christ's humanity in the context of the virgin conception to that of our human fallen nature? Ayan. Tanungin natin ito. Doon pa lamang sa kanyang kapanganakan na hinulaan, anghel ang ginamit, banal na espirito'y pumatnubay nang siya'y magkatawang tao. Lucas 1:26 to 35. 1 verse 26, nang ika-anim na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. 27, sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose, mula sa sambahayan ni David, ang pangalan ng birhen ay Maria. 28, lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo." Subalit siya'y lubhang naguguluhan na sinasabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. 30. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. The word there is grace, favor with God. 31. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus." 32. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. 33. Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito, samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki?" Ayan, virgin. Anong definition ng virgin? Never been kissed, never been touched, greatly damaged. Ganon? Hindi. Ano ang virgin? Wala pa siyang karanasan. Okay? Paano? Virgin na nanganak o virgin na naglihi? Yung Bible, ang susundin natin. So tayo ang posisyon natin, uulitin ko, binanggit ko ito kaninang umaga, virgin conception. Hindi po virgin birth. Ang Catholic theology, virgin birth. Sa atin, virgin conception. Naglihi ang isang babae na hindi pa nakakakilala ng lalaki. So there's a difference between a virgin birth and a virgin conception. Nagdalang tao siya. So, kalahati lang yung tao ni Jesus kung titingnan ninyo. Ha? Isipin natin, mga kapatid. Isipin mo ng kaunti. Yung bang pagiging tao ni Jesus, 100% kung tatanungin natin yung human na reproduction, eh wala namang lalaki. Yung kay nanay niya lang. You see? So there's a difference between this. Anong implication nito para sa atin? Ha? Sa dinami-dami ng henerasyon, kung titingnan ninyo yung sa Mateo, yung genealogy doon, dumating si Jesus after 4,000 years. Okay. 4,000 years, ano nangyari? Degenerated yung nature. Yung lupang katawan na nanggaling kanino? Kay Maria. Nanggaling ba kay Jose yun o kay Maria? And she was a virgin. A virtuous woman. If you go to the concept in the Old Testament, the Alma. Yan. Ang pangalan doon ay Alma, virgin, etc. etc.
Okay, let's go further. Can we become sinless in the sight of God in this earthly sojourn? Ayan. Tayo ba'y pwedeng maging walang kasalanan sa harapan ng Diyos dito sa ating paglalakbay sa lupa, here on earth? Pwede. Tama? Ito yung righteousness by faith. So pag tinanong nila, anong turo ninyong mga Adventista? Pwede ako na makasalanan, titignan ng Diyos pagkatapos na hugasan ako ng dugo ni Kristo na isang taong walang kasalanan. At that point, you are pardoned, you're justified, you're sinless. Amen? Ay, yung iba, ayaw tanggapin yun. Okay. Pero yung ba ay kinakailangang mapanatili? Yes, it has to be maintained. Kasi yun po, yung pardon, tawag namin punctilia, on the dot only. Pero ang sanctification, yung susunod na bahagi, is a work of a lifetime. Gawain ng pagpapakabanal. Ano yung gawain na yan? Yung pagiging mature. Ito na. So pag tinanong niyo ako, yung perfection dito is not sinless perfection, but is maturity in Christ. I want you to open your Bible to Hebrews. Wala dyan. Chapter 5. 12 to 14. Hebrews 5 verse 12. 12 to 14. Hebrews. Sapagkat bagaman sa panahon ito dapat na kayong mga guro na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Ayan, tandali. Nakikita ba ninyo yung sinasabi ni Pablo? Ito yung kondisyon nating mga mananampalataya. Nakailang taon na tayo na mananampalataya. Tanungin nyo yung sarili. Mula nung kayo na-convert, mula nung kayo'y magsisi at tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, naging kaanib ng iglesia. Hindi ko sinasabing simultaneous na magkakasabay yung conversion, yung baptism, hindi po. Dahil merong mga nabinyagan, later on, tsaka pa lang sila nako-convert through the years. Okay? So, pero ano dapat, sabi ni Pablo? You should be teachers already. But you still, what? Ang ginamit sa English, elementary. Graduate na kayo ng college, pero elementary pa rin kayo. Are you getting the point she's making? I expect that you are professionals already in your Christian faith, but you are still baby. Hindi nga elementary. Yung elementary, ilang taon na, hindi na baby, naglalakad na. Pero ang ginamit yan, you're still what? Continue reading. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi pagkaing matigas. Yan. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng Yan. katuwiran. Ano yung tinasabi rito na isa? Pag-perfection, you are already maturing in understanding the Word of God. Pagkaintindi sa salita ng Diyos. Ikalawa, go ahead. Continue. Palibhasa'y isa siyang sanggol. 14. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ito yung maturity na perfection. Sinanay ang kanilang mga senses. They have trained their senses to know the difference between good and evil. Na walang nagtuturo sa inyo. Have we gone to that? Nakuha po ba ninyo yung sinasabi ditong perfection? Nag-mature na tayo. Ano yung maturity? We love the Word of God. Yung mga issue na medyo mabibigat, matitigas, pinag-uusapan na natin. Hindi yung parang bagong binyagan pa lang tayo na, okay, makakain ba yung ganito? Pag ganyan ang mga usap ninyong mga elders, 30 years na kayong tinag-uusapan pa rin ninyo, balot. Pagka may fellowship, ay kapatid, you are still immature. Yan yung mga elementary principles, sabi diyan. Ayan. Nakita ninyo? Continue reading. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga hustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga nasanay. Take note. Nasanay ang Pandama. Ano yung pandama? Senses. Ano yung mga senses natin?
The sense of seeing, hearing, Smell. Taste. and common sense. Nakuha ninyo, mga kapatid, ang sinasabi ni Pablo at ang mga nunulat ng Biblia. In-expect tayong mag-mature na alam natin ang masama at mabuti. Amoy mo pa lang pag pumasok ka sa restaurant. Boracay with my wife last year. And regalo niya yun sa akin. Sabi niya, sige, doon tayo mag-tour. O, di, nagpalagay kami sa, ewan ko kung 5-star hotel yun, pero yun ang isa sa pinakamaganda. Hindi mahal ang bayad, ano? Breakfast lang. Paano yung lunch at saka yung hapunan? Bahala ka na. You find your place. Kung ₱5 ka lang, hindi doon ka doon sa turo-turo ng dilis. Yan. So, we walk doon sa white sand. At pag panahon na ng pagkain, ay di lakad kami ng lakad. Tinitingnan namin kung ano siya ang pinakamura doon. Di ba? Sabi ko kay Mrs., ayoko dyan. Ganda-ganda, daming tao. Ayoko. Bakit? Baho, amoy pusit, amoy crabs, amoy nag-iinuman ang mga naroroon. Kapatid, yung bang mga senses natin, tinutulungan tayong magdesisyon ng tama at mali. Pag tayo'y nanood, yung ating mga anak sasabihin nila, our children will say, Daddy, turn off that television. Why? Because it does not contribute to the holiness of life. Puros crime. Fellow believers in Christ this afternoon, ang sinless perfection is not our aim. It is maturity perfection in Christ. Mag-mature tayo para ma-develop yung karakter ni Kristo sa ating mga buhay. Amen? Yan. Hindi na ako nagkakasala, tsaka ka lang perfect. Hindi. Sa Bible, attainable. Dahil tuturuan ko lang, sasanayin ko ang aking mga pandamdam para hindi ako magkasala. May contribution ba tayo sa pagiging sinless natin? Meron. Magpasakop sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya. Naalala ko yung kwento ni sino yung may akda ng kantang Lord, make me an instrument of thy peace. Francis Assisi. Sinfulness. Yun naman ang ating tatanggapin. Ayan. Papalitan niya yung ating pagiging makasalanan. Alam niyo, sabi ni Francis, payaman siya. Panahon ng mga Crusaders. Ibibigay ko ang aking buong kaharian at kayamanan because they want to regain Jerusalem at dahil nakuha ng mga Muslim. Ayan. Ano po yung tanong? Ayan. Is the great controversy motive centered on man's salvation or the vindication of God's character? Ayan. Great controversy po ito, ang pinag-uusapan natin, yung malaking tunggalian na nangyayari araw-araw at in a micro dito sa isip natin, in macro in the universe. Revelation 12, 10 and 11. Please look at your Bible. Tingnan po natin ang ating banal na kasulatan. Chapter 12 is the summary of the great controversy from heaven to the remnant church. Revelation 12, 10 to 11. Pakibasa nga po, mga batid. Revelation 12, verse 10. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, nawa'y dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng Kanyang Kristo, sapagkat itinapon na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Ayan. In the great controversy, mga kapatid, una, yung kaligtasan ng tao. Ikalawa, ibabalik yung glory, yung luwalhati na marred dahil sa mga akusasyon ng dyablo. That is the vindication of God's character. So, ikalawang layunin po yun. Pero ang pinaka-main ay ang pagliligtas sa tao. Next. Is the perfection set by God relative or absolute? Genesis 17 verse 1. Okay, tingnan ninyo. Dahil Diyos mismo may turo niyan, hindi tayo. Hindi last day people.
Ayan, na tayo'y magpakasakdal. Anong sabi doon? Paborito kong teksto yan eh. 17 verse 1, Nang si Abraham ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abram at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Ayan. Anong sabi? Genesis 17:1, when Abraham was 90 years old and 9. Ilang taon? Sino po rito 99? Bjorn? 99? Okay, 99 years old. Sino nagpakita? The appearing of the God in the Old Testament. The Lord appeared unto Abraham and said, I am the Almighty God. Alam niyo, ginamit ng Diyos, not Elohim, not El, but El Shaddai. The Almighty God. I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. What was the message to Abraham? I am. Why was God introducing himself to Abraham na kilala na siya before? From chapter 12 in Genesis, magkakilala na sila. Tinawag siya sa Ur. Naglakbay sila. Went to Egypt kung ano-ano pang naging karanasan nila. But in chapter 16, kagaya ng ilan sa atin, nagkasala si Abraham. Anong kasalanan? Kinuha si Hagar dahil wala siyang anak kay Sarah. He has no child from Sarah. So he took Hagar and impregnated Hagar and nagkaroon ng Ismael, which is the father of the Arab nations. And that became the controversy between the Arab and the Jew up to now. Yung paglalaban nila. Pero, pag tayo'y nagkamali, sinong lalapit na una? God. Ilang taon? Go to the last verse of chapter 16. Ilang taon si Abraham nung siya'y magkasala? Ilang taon? 86. Verse 1 ng 17, 99. 99 minus 86, 13. Malas na numero, sabi ng Inchik. Kaya walang 13th floor sa mga. Wala Friday the 13th. Hindi tayo naniniwala doon sa mga sojak-sojak na yan. Pero naniniwala ako na nagkasala si Abraham, pero nilapitan siya at nagpakilala ang Diyos. You know, every time we sin, God introduces Himself once more. I am the Almighty God. You have forgotten me because sin is not recognizing who He is. It is rebellion against God. Okay? So tatandaan po natin yan. Second, anong sabi niya? Walk before me. He invites you into a relationship of daily practical faith. And finally, anong sabi niya? Be thou perfect. Whose standard is that? God. He wants you to be perfect. But the perfection that He is asking you is not like His, that He is absolute. He's asking you in relation to our relationship with Jesus alone. Kung ano yung relasyon natin kaigting sa Panginoon, yun din ang batayan ng ating pagiging perfect sa Kanya. Matthew 5:48, part of the Sermon on the Mount. Anong sabi ni Jesus on the Sermon on the Mount? On perfection? Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gayon, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ayan. Be thou perfect as what? Anong ating basis? Yung standard ng church? Yung kapitbahay nating pastor? Yung gusto ng ating asawa? Hindi po. Ini-expect ng Diyos ng ating magiging model ay siya. At siya lang. Wala nang iba. Amen? Wala tayong pagkakataong tumingin sa kapwa at sasabihin, hindi ka pasakdal. Dahil lahat tayo is striving to be more like Jesus. Okay? Wala na. Wala na. Okay, kung meron po kayong idadagdag na tanong, I'll give you a few minutes, then we will end. Sister, come on. Matthew 5:48. Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Can anyone be perfect right now? Can anyone be perfect? Yes.
our Father in heaven? Yes. When Jesus is living in you. Galatians 2:20. Look at your But Bible. then he said in Romans 3:23, he said, for all have sinned Correct. and come short of the glory of God. Yes. So if we all have sinned, and it's because of our sins Christ came and died, but we are still sinners. Yes. We're still For sinners. all have sinned and come short of a glory. So how can we be perfect like our Father? Okay. That is. That's a very, very good question. Naintindihan po ba ninyo yung tanong? Paano tayo magiging sakdal? Okay? Okay? Sakdal na gaya ng ating amang nasa langit. Like our Father in heaven. Very, very simple question, but it's a little bit difficult. But we have to look at it in the process of salvation. So, first, you need to be pardoned. Then you will have a daily sanctification process in your life. And then when He comes back, He brings us home and He will present us to His Father as trophies of His saving grace. We call that glorification. Okay. So He's not expecting you, if you are in that process of being pardoned, you will be perfect in the sight of God. Where are you in your Christian experience? Are you in the sanctification process? He's expecting you there. If you die before you are being glorified, before we go to heaven, then God will make the judgment on the life that you have had since your conversion until the day you die. How do you know you pardon? How? How do you know you are pardoned? How do you know you are pardoned? Now, that's a very important question. Number one, our relationship to Him is faith. Acts, the one that we read, chapter 16, kaninang umaga, 30 to 31, what must I do in order to be saved? He asked the question, what? The question is, how do we know? Okay, but the question is the same. If you have a saving relationship with Jesus, and it is a continuous process, and it changes you, I'd like you to look at James 1, verse 22. There's a beautiful text here. Verse 21. Therefore, put away all filthiness and every trace of badness, and accept with meekness, meekness and implementing of the word that is able to save your soul. What do you do? All we need to forsake. What is your responsibility? To put away all. Pull away all. But ye be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves in the next verse. You know? Sanctification is a work of a lifetime. It's a subduing of our old nature, replacing it by the nature of Christ. Yes. Thank you. Other question, please? Can I ask one more question? Oh, sige. Since you came from far away land. Okay. It's not about this. It's about the 144,000. Okay. Okay. When Christ come to judge the world, 144,000 faithful ones that are alive will be caught up with Him in heaven. How? There will be more than 144,000 people in the world. So how is it calculated that only 144,000 people will be clean or righteous to be accepted in? Again, our position is when you go to chapter 7 of the book of Revelation, please look at your Bible now. Let's try to look at our Bible in chapter 7 of the book of Revelation. Okay? The whole chapter deals with the 144,000. Did you get it? You need to read the whole chapter in order to understand the settings. Who are these people? And why are they given a special thing? They are the sealed people of God. Okay? And go on. And their number is 144. And they are from the 12
all the tribes of the children of Israel. The question is, when you look at the names of the tribe, not all are there. So is it representing really Israel? Because there are people today who are saying this is the literal Israel, the one that came from the Middle East. To us, Israel, when we come to the New Testament, is no longer the literal people of God. Israel represents the people who have been saved by Christ. Through Christ, the seed of Abraham becomes, we are descendants of that. When you go to Galatians chapter 3. Okay? So, who are these people? There are two views or three views. It depends. Number one, there are two different groups. There is a multitude and there is a special group. Okay? Yeah. But to the Seventh-day Adventist people and most of our interpreters, these are saints, as what I mentioned there, who will be living, given the opportunity to meet Christ without physically dying. These are the alive people. I am not saying they are all Seventh-day Adventists, because I will be biased with the other Christians who will be alive when Jesus comes. So these are the people who will be alive, and they have a special experience, a special characteristic that we need to emulate. We need to strive. Ellen White said, if you want to be part of this, but if I will not be a part of this, there's no problem because I'm going to be saved. I will be part of the multitude, the unnumbered people who will still go to heaven. And the 144,000 are not going ahead of time. All of us are going up to heaven with the multitude and the 144,000. Kapatid. Thank you. Yung 144,000, sila po yung last generation of Christian. Pero hindi po sila yung last generation of Dios. Hindi ko rin po sasabing last generation sila kasi from 1844 hanggang sa pagbabalik ni Jesus, tinatawag na po ng Bible yan na last generation. Kayo at ako'y included na dyan sa last generation. So sila lang ba ang last generation o tayo kasama? Kasama tayo. Pero may mamamatay at may mga hindi mamamatay. Yun, those who will die, who are ready when Jesus comes, will be resurrected. We know this, our biblical studies. Okay? And those who are alive, where Jesus will come, will be transformed, and those who died in the Lord will be resurrected. All of us will go together in heaven. Okay. Hindi po yung nag-claim na sila yung sinless people. No, the Bible does not even mention that. What he said? That the 144,000 are the sinless beings that Jesus, when He comes, will be found here on earth. We don't believe on that. Okay? Mayroon pang tanong, kapatid? Magtanong po kayo. Nandito yung ating mga kasamang mga layman na may mga karanasan sa pagsagot ng mga tanong, then we will allow them to share their thoughts if you are not satisfied of what we are saying here. Meron na? Ayan. Abay, pumus babae. Since nabanggit po kanina yung regarding sa salvation din, may danger po dun sa mga kapamilya natin. For example, kami yung family namin hindi naman sila Adventist, they don't know the truth. Pero na-share sa kanila. So since na-share sa mga ibang hindi natin kapananampalataya yung pabalita, and hindi nila tinatanggap yun, and yun nga, nag-ano sila sa mga Diyos-Diyosan, though they are living naman na mabuti silang tao, yun lang yung pinaka-main na tawag dito. Kumbaga, may danger nga po dun sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ba talaga sila maliligtas? Kung sa binasa natin kanina, in the text that we read in Galatians, these are lingering practices. Nagpapatuloy na mga pagsaway. Hindi ibig sabihin dahil kayo sumamba sa Diyos-Diyosan, di ka na maliligtas. Hindi. But it is a lingering. Pagkatapos na maintindihan mo, malaman mo yung katotohanan, at iginiit mo pa rin, yun, kapatid, you are endangering yourself. Okay? So, sinabihan mo sila
tapos ayaw nilang makinig, ipipilit pa rin nila yun, ay nasa kanila na yun. Kaya nga, wala na kayong pananagutan doon when you have already told them the truth. Okay? They endanger themselves. Nilalagay nila sa panganib ang kanilang mga sarili. Okay? Because that's the work of the flesh. Go ahead. Meron pa? Magandang hapon, Pastor. Doon po sa justification natin, tayo po inaring ganap, di po ba? Kung tayo po ay inaring ganap ni Kristo, tayo po ba ay literal na naging ganap? O tayo po ay hindi naging ganap, inari niya lang? Just a play of words. Yung inaring ganap, hindi po yan galing sa Grego. Sa Tagalog yan. Okay? So, ang ibig sabihin ng justified, when you go to the Greek na mga idea ng mga apolutosis at mga kung ano-ano pa dyan, okay? Ang ibig sabihin, ibinilang, reckoned with. Ibinilang ka na matuwid dahil kay Kristo. Pinatawad ka dahil kay Kristo. Binigyan ka ng pag-asa dahil kay Kristo at babaguhin ka niya dahil kay Kristo. Wala nang iba. Okay? Meron pa po? Ayan. Doon sa likod, may nagtatanong yung ating mga kababahihan doon. O sige, pagbigyan natin. Doon sa likod. Sige po, yan. Ito, tapos yung last, yung nasa likod. Sige, Pastor. So, about baptism po, no? Tayong mga Adventist, we really believe in baptism, right? So, paano po yung mga tao na namatay sila na hindi sila nabaptized? So, like, di ba po yung mga Catholic, may ibang sectors na ang baptism nila is only yung wisik-wisik. Unlike us, our baptism is really through plunge or deep sa water, which is that was the right approach to do baptism, right? But then in ibang sectors, ibang religions, wisik-wisik lang po, di ba po? So my question is, how can we justify about their faith, although we are not Christ as well, but we can give some text from the Bible about that kind of baptism. Yung wisik-wisik lang po. Kung sa Bible po ang pag-uusapan, wala po tayong mababasa na wisik-wisik. Yeah. Ang nariyan po ay immersion o baptizo, paglulubog. Yes, that's the right Ayan. approach. Yun ang tamang approach. Yes. Itong mga ito, sinasabing sila'y nabinyagan, ay hindi po yan biblical baptism. Yeah. It is an ecclesiastical baptism. So, mali pa rin sila. Mali pa rin. So, my question is, paano pa yung taong namatay, hindi sila nabaptized? So, Ayan. may kaligtasan po ba? May kaligtasan po ba? Oo. Dahil ang Bible nagbigay ng example. Nung si Kristo'y mamamatay na sa krus, yung magnanakaw na isa, anong sabi niya? Alalahanin mo ako, ko'y kay naroon na sa paraiso. Okay. Naligtas ba? Yes. Pero kailan siya dadalahin sa langit? Pagbabalik ni Jesus. Hindi po ng oras na yon umakyat siya sa langit. Inassure siya. Siya ba'y bininyagan sa tubig? Hindi. Pero sa spirito, nabinyagan siya. Because of accepting Christ, yes, like that. So you mean, Pastor, it doesn't matter whether we are baptized or not. Is it okay lang as long as we accept Christ as our personal Savior? Hindi po. It matters. It matters. Sa regular na kondisyon ng buhay natin, really kinakailangang sundin natin because we are in a world like the church. Siya ang sino bang pinagbigyan ng authority to baptize, yung kaniyang mga ministro at inoordinahan, yun. We follow the procedure and protocol. Ayan. Okay. At kaya nga dapat magpabaptize tayo. Hindi mo sinabi, tinanggap ko na si Jesus, hindi pwede. Kung iba yung baptism, your baptism is a different kind, hindi po yan biblical baptism. Uulitin ko. That's why we should undergo baptism through Yes, water. kinakailangan pong pumasok Immersion sila. in the Immersion. water. Okay, Pastor. Thank you. Okay. Last, yung nasa likod. Sige, kapatid. Ano lang, Pastor, clear lang po to sa akin. Kasi, kung hindi po ako nagkakamali, i-correct nyo po ako, is yung standard ng Panginoon na, kung standard po ba to, ay yung perfect obedience to the law of God. Since bago nag-fall ang tao, yun na po ba yung pinaka-standard ng Panginoon? Napakagandang tanong. Ellen White said, the law of God is the transcript of His character. Anong ibig sabihin? Yun ang nagpapaaninag ng likas niya, yung kanyang kautusan.
Kaya nga, yun ang pamantayan niya as He looks at you and me. Because that's the reflection. Kaya gusto niyang sumunod tayo because it is the reproduction of His character also in us. Okay po. So yung sitwasyon po natin, kasi nabanggit nyo po kanina, is second Adam si Jesus Christ. Tama po ba? Si Jesus Christ po, second Adam. Kasi yung sitwasyon ni Adam, di ba, yung creation, bago po siya nag-fall, perfect po yung situation niya. So ganun din yung sitwasyon ni Jesus Christ nung nandito siya sa lupa. So yung nature natin, dahil tayo po ay fallen, pa-clear na lang po sa akin, kung tama po yung understanding ko, is dahil tayo ay nasa fallen nature, so yung sitwasyon natin, dahil hindi natin masunod ng perfect yung law ng Panginoon, na perfect obedience of the law, so tinutulungan tayo ng Panginoon through Christ's character. Yung sinasabi niyo po kanina na ibinilang, tama po ba? So yun lang po yung ano ko. Tama yun, kapatid. Very good. Nakuha mo yung punto. Salamat, okay? Pastor. Hindi sa ating kakayanan, kundi sa pamamagitan nino. I can do all things, sabi ni Pablo, through Christ which strengthens. Follow up po, pasalas na lang. Go ahead. So dahil nandun tayo sa tinatawag na sanctification, yung possibility na magkasala po tayo habang tayo nag-struggle, mayroon po bang, may mga ganong situation po ba na makukumit natin? Yes. Pakibasa nga po ang 1 Juan Kapitulo 2, 1 at 2. Please open your Bible. 1 John chapter 2, verses 1 and 2. Ang ano ko lang doon, Pastor, is yung situation na tinanggap tayo, dahil tinanggap natin ng Panginoon, yun yung sitwasyon na perfect po ba tayo habang tayo nasa sanctification? At that moment nang humingi ka ng tawad, yes po, ang tingin ng Diyos sa iyo, perfect, wala kang kasalanan. Ibinibilang kang sinless. Pero after that punctilia, that moment of justification, yung susunod na bahagi noon, sanctification, kinakailangan ka ng may mga dapat gampanan in your Christian obedience. Basahin ko yung talata, Pastor. Okay, pakibasa nga po. 1 Juan, Kapitulo 2, ang talata ay 1 at 2. Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ano daw? Sino sinusulatan ni Pablo? Yung Tayo. mga iglesia na itinatag nila, ni Gijan. Okay? At ano ang kanyang sinasabi sa mga kapatid? My little children. Hindi po mga bata ito, ha? Baka pagbasa niyo ng Bible. Tekniya mo, referring to children in the faith. Mga mananampalataya kay Kristo. Okay? Continue. Ngunit, kung ang sinuman ay magkasala, o yan, tayo continue. ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Ayan. Sino daw ang nagtatanggol pa rin sa atin doon, bagamat tayo ay pinatawad niya na of our past sin, ngayon nakakagawa tayo ng kasalanan, siya pa rin yung ating tagapamagitan. Kaya kaninang umaga, nilinaw ko yung pagkakaiba ng Savior and Mediator. Okay. The Savior, yung first time na hindi mo kilala si Kristo, pinatawad ka niya, siya yung tagapagligtas mo. Pero pag ikaw ay pinatawad na, nagkakamali ka pa rin, nahuhulog ka pa rin sa pagkakasala, siya yung inyong tagapamagitan. So, ibig sabihin pala, Pastor, continue. No, yung first coming niya, Savior siya. Yes. Pero yung priestly ministry niya, siya na yung advocate natin at lawyer. Yes, nung umakyat siya sa langit, he becomes the representation to us in Okay, heaven. verse 2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasamaan ng buong sanlibutan. Ayan. So it's not only for you, for sa lahat. Di lang para sa mga Adventists, kung minsan nagiging masyado tayong exclusive. Inclusive pala ito, Pastor. Dapat mag-inclusive tayo, mga kapatid. Okay? Isama natin na mahal ng Panginoon lahat ng mga nanayang tao na naglalakad at buhay. Amen. May God bless us at salamat po sa inyong lahat. Bago Adang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang